Papakita ko sa inyo guys. 1. Ito po yung benta natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,000, 6, 7, 8, 9, 10. 8,000. 1, 2, 3, 4, 5. 8,550. Ito guys, 8,550. Tapos, bumastos na po tayo ng 700. Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Attitude TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video po ay update lang sa aming pag-iihaw-ihaw. Ayun guys, sa mga nakasubaybay po sa aking YouTube channel, ako po ay share sa inyo yung aming mga ginagawa or yung aming hanap buhay, yung aming bread and butter guys, yung aming pag-ihaw-ihaw. Sa ngayon po pala ay Saturday, August 22 ba ngayon na? August 23 pala. Sabado, August 23 po yung araw na ngayon. Tapos po, time check po ay, ayun po, 7:15 na po ng gabi. Ayun, 7:15 na ng gabi. At, update ko kayo sa aming pag-ihaw-ihaw. Ngayon lang ako natapos sa pagtutuhog kasi ang routine po pala namin guys, sa mga hindi po nakakaalam, yun na nga po, kami po ay nagba-barbecue. So, bali, ang ate namin at saka yung aking mister, nandun na sa aming pwesto. Ngayon po ay nasa bahay ako, guys. Tapos, katatapos ko lang magtuhog ng aming mga inihaw. Kasi ang ginagawa po namin, pagkatuhog, pagdating po ng 4:30, umaakyat na po si mister doon sa aming pwesto. Matapos or hindi matapos yung aming pagtutuhog ng barbecue, umaakyat na po siya doon, nagdidingas na at nag-aayos na para nagdi-display na sa aming mga ihaw-ihaw. Tapos ngayon, ako yung natitira dito sa bahay, yung mga natitirang tutuhugin guys, ako yung nagtatapos. Ayun, katatapos ko lang, inakyat na rin ni bunso namin kasi ngayon ay wala silang pasok. Yung ate namin wala nang pasok guys kasi ngayon po kakagraduate lang ng college at naghahanap siya ng trabaho ngayon. Sa ngayon, wala pa siyang mahanap at nag-a-apply pa. So, bali, si ate namin ngayon ang aming katuwang at yung bunso namin ay tapos na sa kanyang first year. Ayun, sem break na nila. Mag-second year na yung bunso namin na wala na silang pasok. Kaya ngayon, apat kami ngayon, yung si mister, tsaka yung aking ate namin, ate namin at tsaka yung bunso namin. Tapos ngayon dito, si bunso namin ngayon ang naglilinis ng aming bahay, kaya pagkatapos siya yung naglilinis sa mga hugasan dyan guys, so nakakalat. Ayun yung hugasan. Baliktad guys, yung bunso kong lalaki yun ang naglilinis ng bahay kasi si ate namin ang nandoon sa aming nagtitinda sa aming pwesto sa tindahan. Tapos, ayun na, akit tayo, update ko kayo ngayon doon at kung ano na yung kalagayan. 7:15, ayun po, kanina sinabi ko sa inyo 7:15 na po ng gabi. Tingnan natin kung nauubos na ba yung ating mga barbecue. Yung aming barbecue po pala ngayon guys, araw ng Sabado, 35 kilos. Yung aming pork barbecue ay nasa kulang-kulang 15 kilos. Tapos yung aming 5 blocking dugo, ayun 6 kilos na isaw. Kaya lahat-lahat po yun, atay, balunan, ulo, tenga, lahat-lahat po yun, kabuuan po ay 35 kilos po. Hindi ko lang po papakita sa inyo kaninang umaga habang ginagawa ko. Pero dyan po sa aking mga video guys, pinapakita ko dyan sa inyo yung aming mga ginagawang barbecue at kung gaano po sila kadami. Ayun guys. Tapos ngayon, dala-dala ko pala yung ating, ayun. Kaninang tanghali, nagmamarinate na ako ng itong uulamin para hindi na ako mamroblema ng aming ulamin. Nagmarinate na ako ng liempo. Nilagyan ko lang ng asin, kalamansi at saka paminta. Tapos iihawin natin yan guys. Yun lang ulam namin. Tapos papartira natin yan ng pipino. Tapos tara ngayon guys, aakyat na tayo sa aming pwesto. Samahan nyo ako at pupunta tayo dun kung nauubos na ba talaga yung aming mga ihaw-ihaw. Yun guys, andito na kami. Andito na pala ako sa aming pwesto at ito po yung aming pwesto, yung aming ihawan.
Ito yung aming stante guys. Meron tayong tubo. Ayun, konti na lang, malaman. 7:26 na po ng gabi. At ito po yung natitira sa aming mga ihaw-ihaw. Dito naman po sa kabila, pasensya na po kayo at maingay kasi andito po kami sa harap ng covered court guys. So, ayan yung pwesto namin. Maraming tao, maraming naglalaro kaya medyo maingay. Kaya pasensya na po sa mga nagsasabi na maingay ka. Ganun po talaga, nasa palengke po kami. Tapos ito po yung aming mga barbecue. Medyo marami pa yung laman kasi ngayon, ang laman po namin ngayon ay nasa kulang-kulang 15 kilos guys yung aming pork laman. Kaya ito yung natitira, tapos doon sa kabila. Dugo na lang guys at saka laman. Tingnan natin dito. Meron pa palang konting balon-balunan, 4 na piraso. Tapos ayan, nag-free cook na si Mister para pag may bumibili, mabilis na lang. Yun guys, si Mister. Tapos si ate namin. Tapos check natin yung rest. Ayun dito guys, dito kami nag-i-stack ng mga barbecue. Ayan, yung 3 hilera na yan or palapag na yan, wala na siya guys kasi gabi na nga po at konti na lang, nauubos na siya. Sabado kasi. Dito naman sa rep, dito kami naglalagay ng isaw, dugo. Dito na, ayun, dito kami naglalagay, ubos na guys. Tapos, ayan, yung ating mga barbecue. 22 po isa. 22. Pork barbecue. Take out po. Wait lang po lagay ko muna kayo dyan guys. May bumibili. Nak, 2 pork lang yan. Yan lang? Oo. Wala. Meron pa. Ano? Wala na pong bangus. 30 yung kanto. Ano? 42? 44? Hindi, isang balunan. 42? 40? 40 naman isang balunan? Oo, 40. Thank you. Ayun, unti-unti na tayo. Grabe, patay na ako na. Paingay, nagbablog ako. Ihi na daw si Mister guys. Ihi na si Mister. Ayan, ganito guys, pagka nasa pitahan. Ay, nagpipigil si Mister ng ihi. Lalo na pag maraming customer. Ayan, pasensya na kayo dyan sa mga natin dyan, kalat-kalat. Ayan po yung aming pwesto. Tapos yan, sa awa ng Diyos, malapit na tayong makapagpaubos ng ihaw-ihaw. Ito na rin yung mga laman guys, mauubos pa yan kasi ano pa ngayon, medyo maaga pa. Wala pang 7:26 pa nga lang po ng gabi. Kaya kayang-kaya pa yan. At lalo na ngayon Sabado, kayang-kaya pa natin yan ipaubos. Yun po, balik ka rin natin kasi stado na. Ayun, 2 po yung aming ginagamit na ihawan kasi po hindi po kaya pag isang ihawan lang yung aming gagamitin guys. Doon sa kabila, yun yung gamit namin, may electric fan doon. Tapos dito may ito po dito, meron po yung exhaust fan dyan sa taas. May panghaw po yan guys, sa Bisaya ang tawag panghaw. Ayun, hindi masyadong mausok. Doon sa side, sa part na yun, hindi kami naglalagay doon ng taba kasi mausok, nagreklamo yung ating mga kapitbahay.
doon, isaw lang at saka dugo. Tapos yung laman na walang taba para hindi siya mausok. At ang usok niyan papunta sa doon sa cord. Minsan, iikot sa kapitbahay pag yung hangin ay iba yung rotate ng hangin. Kaya nakakahiya. Yun, may nagre-reklamo. Kaya yun. Iwasan natin na maglagay doon ng matataba. Kasi mausok siya, guys. Tapos, update ko kayo sa aming balutan, guys. Last video ko pala, yung aming, yun, against the light tayo. Nakaka na yung supot natin. Pakita ko sa harapan. Last video ko, pinakita ko sa inyo yung aming supot na ginagamit, guys. Dito lang sa 8x11, sinasapi na namin ng dahon. Ngayon ay nag-upgrade na po kami, guys. Ito na yung gamit natin, no? Supot. Kasi buti na lang, shout out kay Aling Nita, kay Nanay Nita, kapitbahay namin. Ayun, nagbablog din po siya, Nanay Nita Vlog. Shout out po. Dito sa kanya po ako nakabili ng mga ganito. Marami pala siyang ganito. Nakabili ako sa kanya, guys, ng sobrang dami. Ito, pakita ko sa inyo. Itong size ng supot pala na ito ay number 4. May sizes po pala ito, guys. Yung medyo malaking supot na ganito mahaba, number 5, number 6, number 3, number 4, number 1. Yun yung maliit. Ito, guys, number 1. Maliit siya. Tapos number 2. Ayun siya, guys. May sizes yung supot na ganito. Ang kagandahan kasi, guys, kaya napabili ako ng ganito kasi may customer kami na nagrereklamo na yung barbecue dumidikit sa plastic. At alam naman po natin, guys, yung plastic, so installate tayo. Alam naman po natin na yung plastic ay masama sa kalusugan yun. Dumidikit yung barbecue doon. Lalo na pagka yung bagong luto. Tapos ilalagay natin sa plastic diretso. Ayun, ang tendency po ay nalulusaw yung plastic at dumidikit yung barbecue doon. Kaya yun, umpisa noon, gumamit ako ng ano muna. Kasi tinignan ko nga po sa Shopee. Sinet ko sa Shopee, guys. Mahal po ito. Mahal siya, guys. 25 pieces. Nasa 37 pesos. 25 pieces. Tapos dito sa amin, may nagtitinda kaso hindi sila laging bukas. Kaya, yun, pag naubusan kami, wala akong choice. Minsan nakakabili ako sa Shopee. Ito, mura lang. 45 pesos. 100 pieces na dito sa amin sa Shopee. Medyo mahal. Tapos yun, nakita ni Aling Nita na may dala. Nanay Nita Vlog na may dala akong ganito. At sabi niya, marami daw siyang ganito. Binenta niya sa akin, guys. Pakita ko sa inyo kung gaano kadami yung binenta niya sa akin. Ayun. Pinlastic ko siya. Eto. Ayun, guys. Shout out kay Nanay Nita. Binenta niya sa akin ganito kadami. Hindi ko alam kung gaano. Hindi ko binilang, guys, pero sobrang dami nito. Halos isang bulto ng supot. Siguro mga 10 anong tawag yan? Bundle. 10 bundle po ito, guys, ng supot. Number 4. Size number 4 po na supot na paglalagay natin ng barbecue. Binenta lang sa akin ni Nanay Nita ng 100 pesos. Ayun, sobrang thank you, Nanay Nita. 100 pesos, guys. Ganito siya kadami. Medyo matagal na rin natin itong gagamitin. At medyo ano siya, guys, gamitin yung ganitong supot, nakaka-social gagamitin. Hindi siya, malinis siya tignan at hindi siya makalat. At iyon, diba, supot, mas ano siya, mas healthy. Kumbaga, mas healthy siya gamitin kasi supot ito, guys. Ayun, nilalagay ng mga pandesal. Ayun lang. Ayun, tapos, sika ko sa inyo mamaya pag nakapagpaubos tayo. At kung magkano ba yung benta, magiging benta natin sa halagang, sa dami ng sa 35, kulang 35 kilos na aming inihaw. At ang puhunan namin doon, guys, ay 5,500. Ang puhunan namin doon sa 35 kilos na mga ihaw-ihaw. Halo-halo na po yung, guys, yung mga inihaw na yun. Balunan, laman, atay, isaw, tenga, ulo, at yun lang po yung aming mga barbecue na yun sa halagang 5,500 na puhunan. Yun po yung aming napakita ko sa inyo kung magkano mabibenta. Ayan, meron tayong customer na
may customer tayo guys na gustong manghingi ng maraming suka kasi ang suka po namin ginagawa daw nilang sabaw. Ayan, check nyo rin po sa aking video dyan sa aking YouTube channel kung paano ko po ginagawa yung aking mga suka, yung aking sauce at saka suka. Yan si ate na muna dito. Nagre-request si customer ng marami kasi ginagawa daw po nilang sabaw sa kanin. Ang sausawan. Ayun lang guys, tapos mamaya update ko kayo kung mapapaubos na natin yung ating mga ilaw-ilaw. Kunti na lang siya guys. Yun na lang. Ano yun nandyan? Yun na lang yung ating mga barbecue. Praso. Babaya na. Diyan ka pala. Guys, yung natin ko na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pieces. Yan. Tatlong peso. Tatlo. Sa'yo. 5 piraso lang. Sir. Busin mo na. Yan na guys, for the go, mauubos na tayo. 12 na lang. Pieces. Ayun, time check po ay maubos na tayo guys. Time check po. Tignan na natin yung oras guys. 8:10 na po ng gabi. 8:10 pa lang ng gabi guys. Ayun. Dati naabos ako pa yung KCPS dito eh. Yung? Alin? Siyempre, magkano ang laman ngayon? 400. Yan guys, oh, may customer kami nagrereklamo. Mahal na daw. 15 pesos. Panahon pa yung kopong-kopong. Oh. 160 yan naman. 12 pesos pa nga yung dati. Nagtitinda ako 12. Naabotan ko pa yung... Pinakauna 12. Oh. Tapos yung isaw, 3. Oo, yung 12 pala. Tapos yung dugo, 3. Tapos 15. Diba? Ngayon, sobrang mahal na ng sobrang mahal na ng baboy. Ano, 14. 2014 ako dito nagtinda. Ah. Matamis ko Ayan, siya. yan. Matamis naman. Tapos yung ating last customer. Guys, yung ating last customer na matamis na. Dagdag daw sila ng suka. Anong ginagawa mo sa suka, man? Noy, ano ko nung makarang year. Sana ako. Seasonal. Ano? Sigurang tibon din po. Pero sa ibang company, Saan ba? magkakalit mga Seasonal sana yun. Papakamot pa si Mister habang magtitinda tayo. So, yan guys. Row vlog. Habang nagtitinda may kamot. May kamot-kamot pa. Oh, matamis. Yaman o. Magkano? 110. Yung 100 din, dami. For the novo na naman kayo. Thank you. Ay, Ayun guys, may bumili na kaming ulam. Yung aming needs everyday, bumili na ako guys. Sabon, gatas. Ayun, nagbawas na tayo dito sa aming benta. Sabon, gatas, ayun po, yung mga dilata ni ate namin. Tapos prutas, gulay. Tapos check po natin kung magkano po yung benta natin ngayong araw ng Sabado. Ay, share ko po sa inyo kung magkano po yung lalabas pagka mamumulan po tayo ng 5,500 pesos guys. Na, videoan mo ko. Balik rin muna natin po.
Ito yung aming ulam. Hindi na ako magluluto guys. Yan na yung ulam namin. Tapos papatnera natin ng pipino. Ayan yung pipino. Sa benta mo namin ngayon guys. Ayan, nabawasan ko na po. Bumili na ako ng 1 litrong mantika. 120 pesos. Tapos ito po, halagang 560 pesos po. Ayan siya, 560. Tapos may kasamang isda po yan. Para sa aming mga pusa. Ito po guys. Yan, bumili ako ng 3/4 na isda. 60 pesos po yan. Sa amin din po at kasama na rin yung aming mga alagang pusa dyan. Kasi nagsasawa na rin po sila sa cat food. Kaya po bumibili ako ng isda. Tapos ngayon tingnan po natin kung magkano po yung ating benta ngayong araw ng Sabado. Na sinasabi ko po sa inyo na ito pong araw na ito. Ito po yung aming mabenta na araw. Guys, ito na lang po yung natira sa ating ihaw-ihaw po. 4, 6, 8, 12 pieces. 12 million kanina ah. Baka 10. Lang po yung 10, 2, 4, 6, 8, 12. Meron pa po, laman. Ilan? Balot po? Sige po. Ano lang. Hi guys, ngayon ay, yung nakita nyo naman kanina, pinakita ko, mayroon pa tayong natira doon na 11 pieces na lang guys, kasi 12 may bumili po ng isang peraso, kaya 11 pieces na lang po pa rin natira sa ating pork barbecue. Yun na lang po yung natitira natin guys, papaubusin natin yun. At sa ngayon, ipapakita ko sa inyo kung magkano po yung benta natin. Sa halagang, yun po, sinasabi ko sa inyo, 5,500 yung ating puhunan. Ngayon po, hindi na po tayo nangangalahati ng dati po kasi sinishare ko sa inyo kung nakasubaybay po kayo sa aking video. Halimbawa, mamumunan po tayo ng 4,000, babalik din po 4,000 yung tubo. Ngayon, hindi na po kasi mataas po yung ating pork laman. Mataas ang presyuhan. Kaya, ngayon hindi na siya mangangalahati. Pero at least guys, may tinutubo pa rin. Hindi pa rin siya as in, yung walang-wala talaga. Yung konti. Kahit pa paano, lumalaban pa rin yung ating kitaan. So, pakita ko sa inyo guys. 1. Ito po yung benta natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,000, 6, 7, 8, 9, 10. 8,000. 1, 2, 3, 4, 5. 8,550. Ito guys, 8,550. Tapos, gumastos na po tayo ng 700. Kasama na yung mantika kanina at saka yung 560. So, bali 700 guys ang nagastos natin. Tapos, ito ay 200. 220. 9,420. Pumapatak na po tayo. Nakabenta po tayo kabuuan. Kasama na po yung ating nabili. Yung mga binili natin ng mga needs natin. Yung mga ulam, mga gulay. Ito pa. Ito, kasama na po ito. Ang benta po natin ngayon ay nasa 9,400 pesos guys. Sa ating puhunan na 5,500. Kasama na yung kabuuan lahat nun guys. Kasama na yung uling doon. Sa puhunan nating 5,500 pesos. Tapos nakabenta tayo ng 9,420. Ayun siya guys. Ayun, sinishare ko lang sa inyo kung magkano po ba yung, at pinapakita ko lang sa inyo kung magkano po ba yung kikitain natin. Ngayon, na mahal na po ang pork laman. Kahit po paano guys, kumikita pa rin naman at lumalaban pa rin. Ayun lang po, maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat. Please like, share, and subscribe po sa aking mga video at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusuporta at hindi pag-skip ng ads. God bless po sa ating lahat. Bye po. Ayun guys, meron pa tayong humahabol na customer. Yan, mapapaubos natin yan guys. Konti na lang. At yung tsaga-tsaga lang, maaga pa naman. Ayun, konti na lang. 2, 4, 6, 7 pieces na lang po yung natitira sa ating pork barbecue. Nautay-utay na siya guys. Kasi yan, nalilinis na dito ni Mr. Malinis na yung isang ihawa namin. Tapos doon na lang tayo. Pag may bumibili, tapos magpapainit, doon na lang sa kabila. Tapos yun lang po. Si ate namin pala guys, share ko sa inyo. Yung ate namin ay ano pa naman, fresh grad pa naman siya at yun, pahinga muna. At hinihintay pa po niya yung mga TOR. Nakuha niya na yung TOR, tapos yung ibang, ano ngayon kailangan mo sa school na? Diploma, wala pa. 2 months pa daw po. Bali, ngayon ay August 23, gumraduate po siya.
July 11. So, bali, 2 months pa daw bago makuha yun. Hintayin muna niya. Nag-apply na rin yung ate namin, pero, ayun, gusto niya kasi yung related sa course niya, yung mapapasukan niya. Kasi guys, yun nga po, sa nakasubaybay sa aking video, bali, nag-apply po siya sa Cebu PAC. Hindi po pasok yung height niya. Kaya po ngayon, sinusubukan po namin na exercise si ate namin, baka kaya kasi konting-konti na lang talaga guys. Ilang nandito na, yung inabot niya yung ilang ano na lang yun na, half inch na lang maabot niya na yung pinapaabot sa Cebu Pacific na ano, may inaabot po nga, di ba po doon may inaabot yung kulay yellow na guhit. Konting-konti na lang yon. Try natin kung maabot pa ni ate namin sa pamamagitan ng exercise at saka vitamins. Umiinom siya ng vitamins at exercise, nag-exercise din po siya. Try natin kasi dream po talaga niya maging FA guys. Ako din magulang, gusto ko rin yon, yung ganon para sa kanya. Tapos habang yun naghihintay at medyo nag-exercise, nagpapatangkad, ewan ko lang guys kung tatangkad pa ba si ate namin. Siya yung naglilinis. Dito muna siya sa amin nakaalalay. At yun, sinasahuran ko sila guys. Yung mga anak ko na tumutulong dito, may sahod yan sila sa pag-ihaw-ihaw. Habang at least, kahit nandito sa bahay nakatambay, meron sila pa rin kinikita. At yun na nga po, ang gusto nga ng ate namin, minsan kahapon, nag-apply siya kahapon. Pasado siya guys. Nag-apply siya sa job, ano ba yun? Job fair. Job fair ba na? Fair ba o pair? Job fair. Tapos, ayun, pasado po siya, pasok po siya, pinapabalik po siya para sa, ano na ang tawag niya? Final interview. Pasok po siya. Kaso po, yung papasukan po niya, office work. Ayaw po niya ng office work, guys, at more on Excel kasi wala daw po siyang, di niya hilig yung, ano yung Excel na? Basta. About sa computer? About sa Word, Excel, mga computer, yung mga ganun guys. Hindi daw po yun ang gusto niya. Yun yung mapapasukan niya sa final interview niya. Pinapabalik siya kaso pinag-iisipan niya muna guys kung pupunta ba siya doon sa job fair, final interview na yun. Pasok na siya kaso yun nga po, may final interview pa pala. Pero nagdadalawang isip siya kasi ang gusto niya related sa course niya, gusto niya sa yung receptionist, front desk, yun yung gusto niya, or receptionist sa isang mga hotels. Kaso hindi yun yung nandun sa job fair kahapon, kaya yun try muna niya. At habang nandito pa siya, tulong-tulong muna sa amin. Yun lang guys. Yun yung update sa aming ihaw-ihaw at sa atin namin na naghahanap ng trabaho, na fresh grad, naghahanap ng trabaho dito muna sa amin. At yun na nga po pala, may share ko. Habang medyo gusto na ate namin siya yung magpapatuloy sa aming pagbabarbecue kasi nga po kami medyo umiidad na. Gusto nila ng aming mga anak na hindi nila bibitawan tong pag-ihaw-ihaw namin. Gusto nila ituloy. Kaya po inuunti-unti kong ituro sa kanila. Kasi dito po sa amin nasanay na yung mga tao guys. Sa amin hindi na natin kailangan magpakilala dahil po balik na kami dito, kumbaga tawag niya na? Kilala na kami ng mga tao. Hindi naman po sa pagyayabang, kilala na kami ng mga tao dito. Kaya hindi natin kailangan magpakilala. Kaya kung kami ni Mr., pagod na rin si Mr., gusto niyang bitawan, hindi na ipapasa namin sa kanila guys yung aming pag-ihaw-ihaw. Kaya yon, kung wala mang mapasukan si ate namin, pero gusto ko pa rin talagang ma-pursue niya yung kung ano yung gusto niya. Bago siya dito kasi sa pagninegosyo mas maganda walang amo, pero gusto kong i-post through niya yung dream niya bago siya dito sa aming pagbabarbecue. Kasi pwede naman tayong kukuha ng tao at si ate namin ang tapos makahanap siya ng trabaho na gusto niya talaga.